Unahin po sa ating mga balita ngayon, naghain po ng petisyon ang kampo ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab at Attorney Vic Rodriguez sa Supreme Court labang nga po sa 2025 National Budget. Gustong ipadeklarang unconstitutional ng dalawa ang higit na 6.3 trilyon pesos sa pambansang budget. Matapos nga po makitaan umano ng 28 blanco na halaga ang Bicameral Committee report na siya ho namang niretipikahan ng Kongreso noong Disyembre. Gate naman ni Acting House Appropriations Committee Chairperson Stella Kimbo, malaya raw magpetisyon ang kahit na sino. Pero iginit niyang walang mali sa kanila pong ipinasang bersyon ng budget. Tumanggi ho namang magkomento sa issue ang palasyo. Pero sa panig po naman ni Senate President Chis Escudero, bukas din daw siya sa anumang pong petisyon. Hindi raw siya nababahala rito dahil parte ito ng proseso ng demokrasya. Samantala, ibinasura naman ng Quezon City Prosecutor's Office sa mga reklamong isinampa ng polis laban kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang security staff. Matatanda ang nagkainitan noon sina VP Sara at mga polis ng Quezon City dahil nga sa paglipat ng ospital sa Chief of Staff ng Vice na si Zulica Lopez noong Disyembre. Dahil dyan, naharap sa reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion si VP Sara. Security head niyang si Colonel Raymond Lachica at iba pa. Pero ayon sa Quezon City Prosecutor, walang sapat na batayan para maisulong ang mga nasabing reklamo. Wala raw ebidensya na nanakit o nanakot noon si VP Sara. Samantala po, pinag-aralan daw ng Education Department ang inilabas nitong kautusan kaugnay pa rin po sa Comprehensive Sexuality Education o CSE. Sa hearing po ng Senado kahapon, kinuwestiyon ng ilang senador kung bakit hindi tugma ang nilalaman po ng order na ito ng DepEd sa nilalaman ng Responsible Parenthood and Reproductive Health Law. Sa ilalim po kasi ng batas ay required lamang ituro ang sex education sa mga batang edad 10 hanggang 19 taong gulang. Pero sa DO31, obligado itong ituro sa lahat kahit nasa mga nasa kinder pa lamang. Aminado naman ang DepEd na may kalituhan sa direktiba nila kaya ito daw po'y muling pinag-aaralan ng ahensya. Suportado raw nila ang pagtuturo ng sex education sa mga batang edad 10 lamang pataas. Kinalampag naman ng mga mambabatas ang Department of Trade and Industry o DTI dahil sa hindi pa rin naidedeklarang food security emergency para sa bigas. Sa pagdinig po ng House Quinta Committee, ikinadismaya ng mga kongresista kung bakit hindi pa rin naglalabas ng rekomendasyon ng National Price Coordinating Council o NPCC ukol dito. Ito kasi ang magiging basihan ng Agriculture Department sa pagdedeklara ng food security emergency. Ang pangako ng DTI, ilalabas na nila ang naturang rekomendasyon sa susunod na 2 araw. Kapag aprobado na at naideklara na ang food security emergency, target na munang ibenta ang ilalabas na stock ng NFA rice sa Metro Manila. Pero wala pong nag-follow up doon sa issue ng bakit ayaw yung tukuyin? Yung sinasabi nga po na mga importers at mga wholesalers na siya ho namang kumopo doon sa higit 14 billion na ibinawa sa pagbabayad ng kanila po naman taripa. Naniniwala po naman ang Philippine Navy na mas nagiging agresibo na naman ang China dahil daw po sa paggamit nito ng sonic weapon laban sa Philippine Coast Guard. Ayon po sa Philippine Navy, maliwanag daw ho na pang-uudyok at mapanghamon ang paggamit ng China Coast Guard ng Long Range Acoustic Device o LRAD sa West Philippine Sea. Isa itong uri ng nakabiminging aparato na ginagamit ng China para itaboy ang PCG sa sariling exclusive economic zone ng Pilipinas. Una nga pong sinabi ng Coast Guard na hindi sila magpapatinag sa pagiging agresibo ng mga Chinese vessel. Lalo pat dati nang iginigiit ng Pilipinas na illegal ang pananatili ng China sa West Philippine Sea.